Bakit lumiliko ang keyframe ko? Kung di mo pa na-encounter yung problema na to, baka makatulong to sa'yo. Pero kung na-encounter mo na at hindi mo alam ang solusyon, manood ka lang ng video na to. Last time, pinag-aralan natin kung paano i-animate yung mga text at graphics at i-keyframe yung audio or effects. Pero ngayon, let's deep dive into keyframe interpolation. Meron tayong dalawang magkaibang interpolations. Meron tayong tinatawag na spatial at temporal interpolation. So yung spatial is referring to space and yung temporal is from tempo or time. So it's referring to time. Pero para saan nga ba tong dalawa na to at anong pinagkaiba nila? Punta tayo ngayon sa Premiere Pro. Alright, nandito tayo ngayon sa Premiere Pro. So ito yung example ng linear interpolation. Pag pinlay natin siya, or in-scrub natin, makikita natin na pantay lang yung movement nila from left to right. Sa example number 2 naman, yung isa ay linear at yung isa naman ay may ease in. Sa example number 3 naman, linear yung nasa ilalim at yung nasa taas, meron tayong ease out at ease in. Okay, punta tayo dun sa unang-unang example na pinakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo dito, lumiliko siya ng hindi linear. Pero bakit ganon? Ang sagot lang nun ay dahil automatic na ang spatial interpolation ng Premiere Pro ay auto Bezier. Ang ibig sabihin lang nito, meron siyang curve para maging smooth ang movement ng clip mo. Para makita natin, click nyo lang yung motion and then makikita nyo yung blue line na to. Makikita nyo tong part na to ay merong maliliit na dot at makikita nyo na hindi siya linear. Lumiliko siya. Kaya yung movement niya is sinusundan niya lang yung linya na na-create ng auto Bezier na spatial interpolation. Para ma-fix natin siya, kailangan lang natin gawin ay palitan ng linear yung spatial interpolation at magiging ganito na siya. Bam! Bam! Para mas maganda siya, pwede natin lagyan ng ease in sa dulo para smooth yung paglabas niya. Pwede rin natin lagyan ng ease out yung start. So dito, naglagay lang ako ng in point at out point para ma-play natin siya na naglo-loop. Click ko lang to, yung loop playback. Kung wala pa kayo nitong loop playback na icon, click nyo lang tong button editor and then i-drag nyo lang yung loop playback dito. And then press OK. So pag pinress natin siya, naglo-loop na yung playback. Punta naman tayo dito sa isang example. So dito, linear lang yung movement ng parehas. Tulad nung una nating example, dito sa second example, makikita natin na yung movement ng pangalawang image ay mas natural dahil pag akyat niya, nag-decelerate siya and then dahan-dahan ulit siyang nag-accelerate pababa. Dahil yun yung natural which is the pull of gravity. Tama? Dito naman sa third example, lagyan natin ng trajectory yung path niya. Hindi lang siya pataas at baba, kundi from left to right, pataas at pababa. So sa unang example, makikita nyo lang yung tatlong keyframe, which is linear lang. So sa pangalawang example, yung isa linear lang, at yung isa naman ay meron ng Bezier interpolation, which is mas natural siya. At sa pangatlong example naman, meron tayong auto Bezier sa spatial interpolation at sa temporal interpolation, meron namang linear. Pero isa nating clip ay merong auto Bezier na spatial interpolation at may Bezier na temporal interpolation. So, alin yung mas natural sa dalawa? Leave your comments down below. Okay, meron tayong last na interpolation na tinatawag which is yung hold. Pero saan nga ba siya nagagamit? So, maraming video ngayon na madalas gamitin tong hold na to, which is jittery movement from one point to another. Pakita ko lang tong example na ginawa ko. So, meron akong cut na naka-rotoscope and then naglagay ako ng mga icons or emojis and then naglagay ako sa likod ng paper background. So, pag pinlay ko siya, do you need a formal education to become a video editor? Mapapansin nyo na jittery yung movement ng mga icons. Ang ginawa ko lang dito is nag-create lang ako ng mga position and then hin-highlight ko lahat at sinet ko siya as hold. Kaya ganyan yung naging itsura niya. So meron siyang mga frames na ini-skip na walang movement and then biglang merong movement. Walang movement, may movement, walang movement, may movement, walang movement, may movement. Same dito sa pangalawang set ng icon. Walang movement, may movement, walang movement, may movement, walang movement, may movement. So yun lang muna sa ngayon. Pwede nyo i-customize yung handles or anchor points depende sa style na gusto nyong gawin. Like for example, sa mga running vehicle, syempre nag-accelerate yan and then nag-decelerate.
At saka yung mga bouncing ball katulad kanina, which is dahan-dahan babagal at dahan-dahan bibilis ulit. Yung hold naman is madalas nagagamit ngayon sa mga reels like Ali Abdal style at yung iba pa. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan mo tong video, like mo lang yung video at mag-subscribe sa channel. Click mo na rin yung bell icon para ma-notify ka once nag-upload ako ng mga video. Ako nga pala si EJ, your resident video editor. Bye-bye!